Hi everyone! Welcome to Kairos Moments. My name is Bel Miranda. Kumusta po ang lahat? Every day is a blessing and every breath is a blessing. Maraming salamat po sa patuloy na pag-subscribe, pag-like, and pag-share sa ating YouTube channel as well as sa ating TikTok account, gayon din po sa ating Facebook page. Thank you so much. And if you think our videos are inspiring people, I'd like to encourage each and everyone to share. Not for me, not for us, but for the glory of the Lord Jesus Christ. And let us continue to share the goodness and faithfulness of our God in our lives para sa ibang tao. Now, for this episode, let's talk about minsan kailangan tayo disiplinahin ng Diyos. But the question is, why does the Lord need to discipline us? Bakit kailangan pa? Bakit pwede bang si Lord ibigay na lang lahat ng gusto natin? Pwede ba si Lord hayaan na lang tayo sa trip-trip natin gawin sa buhay natin? Kasi ang katotohanan, there are things in our lives na minsan ayaw tayo pakialaman. Ayaw nga tayo pakialaman tayo ng ating pamilya or even our loved ones. So, gusto natin, we want to do it with our own and we don't want anyone na mag-interfere sa ating buhay. Now, I just realized, so that's why ito po yung aking testimony na i-share, na kung may isang bagay na sobra akong ipinagpapasalamat sa Panginoon before hindi ko po maintindihan na bakit ito nangyayari. Lord, I like this. I want this to happen in my life. Lord, I will pursue this. But Lord, bakit Lord na parang nag-failed yung plano ko? Why did you not support my plan, Lord? Parang maganda naman siya. Lord, wala naman, Lord, ako matatapakan na tao. Lord, wala naman ako masasagasaan. Lord, it seems so good in my eyes, even in my heart. I can feel it. And this is my plan, Panginoon, because I think this is the best thing that I will do in my life. Now, salamat sa Panginoon dahil may mga pinag-pray kami na matagal na panahon na buti na lang hindi lahat binigay kaagad ng Panginoon. At buti na lang hindi lahat ng plano ko ay sinuport kaagad ng Panginoon. Kasi alam niya kasi kung ano makakasira sa akin, sa atin. Kasi dumating po sa time na yon na I think na-testify ko po ito sa ibang videos na dumating sa buhay ko po na talagang may gustong-gusto ako na isang bagay na Lord, I really like this. I want to accomplish this. I want you to finish this because I have seen your miracles in our lives. I witnessed that Panginoon, that in a blink of an eye, you can really perform a miracle. You can really give this one. Pero ang ginawa ng Panginoon, na the more na hinihingi ko, the more na gusto ko talaga, ang ginawa niya, itinigil niya. Ang ginawa niya, pinaralyze niya ako doon. Hindi naman ibig sabihin pinaralyze ay talagang failure na. In fact, what I realized, Lord, salamat Panginoon na hindi mo kaagad yun binigay na gustong-gusto ko, na hindi mo kaagad pinatapos ang pinapagawa namin, na Lord, ang dami-dami, Lord, prayer ko na hindi mo kaagad, Lord, binigay. Sa una, I just want to be honest, sa una hindi ko po maunawaan. Kasi Lord, alam ko naman Lord, Diyos ka eh. Alam ko naman Lord na you can really give this to us. You can really answer our prayer kasi ang dami na namin na witness. But Lord, bakit Lord hindi mo binigay? Ang hirap minsan unawain, no? At yun din po ang na-feel ko noon. I cannot understand. Pero yun pala, pag dumating ang point ng ating buhay na maunawaan natin at ipaunawa sa atin ng Panginoon, we will thank and praise God. Lord, salamat Lord hindi mo binigay. Na kayang-kaya mo naman eh. Kasi Diyos ka eh. Kasi yun palang inuuna lagi ng Panginoon sa atin yung character. Na anak, ito po personally ito ang na-realize ko, na kung yung isang bagay na hinihingi ko noon, binigay ka agad ng Panginoon, sabi ko sa sarili ko, ay, ang tendency pala sa akin, baka sobrang yumabang ako. Baka na-build nga yung gusto ko i-build. Nakuha ko nga yung gusto ko makuha. Pero na-build din pala sa akin yung pride. Baka na-build din pala sa akin yung yabang. And at the end of the day, that pride and yabang will just destroy me. So, salamat sa Panginoon na sabi ko nga po ang term ko, minsan kailangan tayo pilayan ng Panginoon. At kung hindi pa sapat ang isang paa na pagkapilay, kung kailangan pa dalawa, para lang that sometimes we will stop and think that
parang maganda siya sa mata ko, maganda siya sa puso ko, sa imagination ko, pero baka hindi na pala makakabuti sa akin. Na yung disiplina pala ng Panginoon, yes, sometimes it is, I call it divine discipline, na may tinuturo pala sa atin ng Panginoon. So Lord, salamat Lord, na ang una mo Lord inayos sa akin, bago mo ibigay ang mga bagay na pinagpipray ko Panginoon, inuna mo muna Panginoon na disiplinahin ako. Inuna mo muna, Panginoon, na i-build ang character ko, ang faith ko, Father God, na Lord, okay lang Lord na hindi mo muna ito ibibigay kasi ayaw mo, Panginoon, mapalayo ako sa iyo. At kung sakali binigay yun ng Panginoon at hindi pa okay ang character ko natin, baka lumala pala tayo. Lagi ko po sinasabi sa ibang video na mas mahalaga sa Panginoon yung character natin, yung kung sino tayo, hindi kung anong magkakaroon tayo. Now, bakit ako nag-come up dito sa testimony niya ito? Because you know what? I just realized that we should love the discipline of God. It may be sometimes painful. Sometimes God's discipline is really painful. But the Lord would rather see us in pain kaysa sa makita niya tayo na wasak. Kaysa sa makita niya tayo na sira. Kaysa sa makita niya tayo na naliligaw ng landas. Walang mabuting tatay na gustong makita ang anak niya na wasak. Now, dumating po dito yung testimony ko. It's because I just remember last week na pumunta po kami sa isang boys town and we have seen yung mga kabataan doon, ang ibang mga minor na yun nga, children conflict sa law natin, na nalagay sila doon sa facility na yon sa minor na age, yung iba 16, ang iba ilang years na rin doon, and for how many years they stayed there. And I was invited by one of our friends na pastor to also share a testimony. At alam niyo po, ang isa, I just remember, isa po sa shinare ko sa kanila is the discipline of the father. Sabi ko sa kanila, sa mga kalalakihan po doon, ang iba 5 years na doon, ang iba 6 years na. Sabi ko sa kanila, minsan hindi natin maunawaan kung bakit nandito kayo, kung bakit nandito kayo. For sure, wala naman sa inyo na hiniling na pagkaluwal ng nanay, sasabihin ay mapupunta kayo sa boys town, makukulong kayo or mangyayari ito, may-involve kayo sa isang crime, wala pang may alam na mangyayari ito at hindi niyo ginusto for sure na mapunta kayo dito. But I told them na maybe this is part of the plan of the Lord. Dahil sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa inyo. Yes, minsan pag inisip natin, pagmamahal ba ito ng Panginoon? Bakit ako na-involve sa crime? Bakit ako napunta dito? Bakit miss na miss ko ng family ko? Pero why am I here? Bakit ganito ang sitwasyon ko? So I told them, pwede tayo siguro mag-question sa ganun, no? I told them na we praise God and thank God na linagay kayo dito. Dahil mahal tayo ng tatay mahal tayo ng Diyos na sometimes masakit pero mas gugustuhin ng Diyos na masaktan tayo kaysa makita na sira tayo or wasak tayo. Mas gugustuhin ng Panginoon na mag-fail tayo kaysa sa makita tayo na yes, successful pero may mga nasasagasaan na tao. And I just told them na siguro linagay kayo dito ng Panginoon. Ako especially po, no? Well, na hindi mo na ibibigay ang prayer mo, Bel, I will not answer yet your prayer. It's because kailangan kita i-paralyze dahil kung hindi, lalala ka. So I told them na kailangan muna kayo dito, parang i-quarantine kayo ng Panginoon. Dito kayo ilalagay ng Panginoon ng tatay. It's because anak, kasi anak, kung hindi kita ilalagay muna sa facility na ito, kung hindi mo na kita bibigyan ng leksyon dito, anak, baka lumala ka. Baka na, instead na makita lang kitang in pain, baka wasak ka, anak. Kaya sometimes ilalagay talaga tayo sa lugar, ilalagay talaga tayo sa sitwasyon na kung saan yes, masakit, because it is part of the discipline of God. Pero kung yun ang disiplina ng Panginoon na mapapabuti tayo, laging pipiliin yun ng Panginoon. Dahil walang mabuting tatay na gugustuhin na makita ang kanyang anak na wasak. Walang mabuting tatay na gugustuhin na makita ang kanyang anak na pariwara.
At walang mabuting tatay na kukonsintihin ang anak niya sa mali. So whether we like it or not, our Father who is in heaven, our God is a faithful God, is a good God. Siya ang Diyos na merciful pero hindi konsentidor. Siya ang Diyos na a God of compassion pero hindi siya magtotolerate ng mali. Even David, ang title niya is the man after God's own heart. Pero si David hindi naging exempted doon sa disiplina ng Panginoon kasi mahal niya si David. Now, in Hebrews chapter 12, verse 5 to 6, I like this. And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father, addresses his son? It says, "My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines the one he loves. And he chastens everyone he accepts as his son." Ito, sa Tagalog. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga anak na minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. So, we should love the discipline of God. There are things that we cannot understand why things are happening. Why hindi pa sinasagot ng Panginoon ang panalangin natin. Una, bakit kailangan disiplinahin? To guide us. Number 2, to correct us. And number 3, to help us. And number 4, to protect us. Pag-iingat, pag-guide, pagko-correct sa atin, pagtutuwid sa atin, it's all about the love of God for us. Can you imagine a father na tinotolerate ang maling bagay na ginagawa ng anak? So akala natin minsan makakabuti, and I believe let us put ourselves sa sitwasyon ng ating Diyos na nagmamahal sa atin. I believe ang mabuting tatay gugustuhin niya lagi na mapabuti ang kanyang anak. Lalo na kapag ang tatay ay nakikita niya na there are things na gustong-gusto natin makuha. There are things na gustong-gusto natin maabot. But mas alam ng Panginoon kung ano makakabuti sa atin. Kung kailangan niya disiplinahin tayo, didisiplinahin niya tayo. Hindi maunawaan, pero yun ang makakabuti sa atin. So we praise God for that. And maybe may ibang mga magulang na ang iba nasasaktan para sa kanilang mga anak. Because I believe most of the parents ang gusto maibigay kung ano magpapasaya sa anak. Pero kung ang magpapasaya sa anak ay ikasasama niya, di bali wag na. Ganon din ang Diyos sa atin. Na minsan may gustong-gusto tayo pero hindi mo na ibibigay ng Panginoon. Kasi alam ng Diyos kung ikakasama na natin o ikakabuti natin. Kung ang isang bagay na hinihingi natin na ikakabuti natin, malamang ibibigay yan ng Panginoon. Why? He is our Father. Kung masaya tayo, magiging masaya ang Panginoon. Pag nalulungkot tayo, nalulungkot din ang Panginoon. At kung nasasaktan tayo, naniniwala po ako, nasasaktan din ang Panginoon. Dahil siyang may likha sa atin. Pero ang gusto lagi ng Panginoon sa atin ay mapabuti tayo. So definitely, the Lord will really discipline His children dahil anak niya tayo. Dahil mahal niya tayo. So you see, for everything, mabuti o masama, ang Diyos lang nakakaalam. And whatever that is happening in our lives, isipin natin minsan, whatever na ginagawa natin, talagang darating sa point ng ating buhay that the Lord will really stop the things or situations na kung asan man tayo or ginagawa natin or gusto natin that will harm us. Dahil mas gugustuhin niyan mapabuti tayo. So, lagi po tayo, to end this, lagi po tayo magtiwala sa Diyos dahil siya po ang nakakaalam ng kung ano ang mas makakabuti sa atin. Thank you and God bless.